Araw ng Martes, ika-22 ng Agosto, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo ang mga opisyal ng Department of Energy at National Power Corporation upang talakayin ang mga usapin sa missionary electrification. Dito inatasan ng Pangulo ang concerned agencies na i-utilize ang mga bago at available na teknolohiya upang ma-maximize ang paggamit ng renewable energy. Matapos nito, pinulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Budget Department. Dito iprinisinta kay Pangulong Marcos ang catch-up plan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang tugunan ang underspending sa gobyerno. Tinalakay rin ang mga isinusulong na pag-amyenda sa Government Procurement Reform Act upang mapabilis ang pagbili ng gobyerno ng mga kinakailangan nitong supply o proyekto. Matapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Toyota Manufacturing Plant sa Santa Rosa, Laguna para sa ika-35 anibersaryo ng kumpanya. Dito kinilala ng Pangulo ang balikatan ng Toyota at ng pamahalaan sa pagbibigay oportunidad sa mga Pilipino, habang nakatanggap rin ng 35 bagong sasakyan ang Office of the President. Araw ng Miyerkules, ika-23 ng Agosto, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang ika-8 sectoral meeting sa Palasyo. Dito tinalakay ang mga karagdagang proyekto sa ilalim ng infrastructure flagship projects ng pamahalaan, maging ang revised guidelines para sa formulation, prioritization at monitoring ng mga proyektong ito. Matapos nito, tumungo ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Heritage Memorial Park sa Taguig City upang personal na makiramay sa pamilya at malalapit sa buhay ng namayapang si DMW Secretary Susan Ople. Araw ng Huwebes, ika-24 ng Agosto, pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Dito ipinunto ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang federal government kung saan hindi lamang nakasentro sa Metro Manila ang government power. Matapos dito, pinulong ng Pangulo ang Private Sector Advisory Council kung saan tinalakay ang sektor ng turismo sa bansa. Sa pulong, inilatag kay Pangulo Marcos ang mga bagong rekomendasyon upang mapag-igting pa ang tourism experience sa Pilipinas. Araw ng Biyernes, ika-25 ng Agosto, tumungo ang Pangulo sa San Antonio, Zambales upang saksihan ang unang amphibious operation ng Indo-Pacific Endeavour 2023 o ALON. Ipinamala sa kaganapan ang pagpapaigting ng kakayahan ng AFP na depensahan ng Pilipinas laban sa mga pag-atake. For your information, there were involved around 2,000 personnel, both from the United States, from Australia, mostly from Australia and the Philippines. So this is our continuing effort to strengthen our capabilities and to have a closer working relationship with the militaries of our neighbors around the region. And I think it is an important aspect of how we prepare for any eventuality, and considering that there have been so many events that attest to the volatility of the region. Matapos dito, tumungo ang Pangulo sa Philippine Arena sa Bulacan upang makibahagi sa opisyal na pagbubukas ng FIBA World Cup 2023. Sumasalamin ito sa pahayag na suporta ng Pangulo sa kaganapan, maging sa Gilas, Pilipinas at sa lahat ng kalahok na kupunan na kakatawan sa kani-kanilang mga bansa. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas.